Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Martes sa unang linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay araw ng debosyon sa ating santong patron at tagapagtanggol, San Antonio ng Padua. At dahil ngayon po ay ikasyam sa buwan ng Enero, pinagdiriwang po sa buong Pilipinas ang kapistahan ni Jesus poong Nazareno. Isa po sa mga larawan ng ating Panginoong Jesus na nagtataglay ng maraming deboto sapagkat milyon po ang bilang ng mga nagdidibosyon doon po, lalong-lalo sa Quiapo, sa simbahan ni Jesus poong Nazareno, at napakarami po na nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Kaya nga kahit po dito sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua ay meron pong imahe ni Jesus poong Nazareno at meron po tayong 6 na misa sa maghapon dahil Martes at napatapat sa araw ng pagdibosyon kay San Antonio ng Padua. May misa po ng alas 6 ngayon, ang umaga, 7:30 ng umaga, 9 o'clock po ang Holy Hour, pangatlong misa, 10:30 ng umaga, at meron pa po mga misa ng 3:30 ng hapon, alas 5 ng hapon, at 6:30 ng gabi. At meron pong prosesyon ng imahe ni Jesus poong Nazareno sa ganap na ika-4 ng hapon. Pagbati po sa mga deboto ng poong Nazareno, mga deboto ni San Antonio de Padua, sa mga viewers and followers of our daily gospel reflection, sa mga benefactors po namin, members ng 1,000 Club, St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, pagdasal po natin ang isa't isa. And welcome sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Martes sa loob ng unang linggo sa karaniwang panahon, nagkataon po na araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua, ikasyam ng Enero, at pinagdiriwang din po ang kapistahan ni Jesus poong Nazareno. Pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po ito sa unang kabanata, mga talata 21 hanggang 28. The power of Jesus over evil. Ito po ang title ng ating pagninilay at ito po ay nilalarawan din sa pagbasa ng mabuting balita. Isang inaalihan ng demonyo ang pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba ginagamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan? Una, by domination. Pangalawa, by showing compassion. At pangatlo, by liberation. Sapagkat ang kapangyarihan taglay ni Jesus ay nagpapalaya, nagpapakita ng habag. Ito ay nagpapagaling. Pinapakita ang pwersa at lakas laban sa kaaway ng Diyos na walang iba kundi ang demonyo. Naniniwala po ba kayo na mayroong demonyo o masamang espiritu na nag-uudyok sa iyo para lumayo sa Diyos? Para ilayo ka sa Panginoon at makagawa ng masama? Mga kapatid, ang masamang espiritu o ang demonyo ay hindi po gawa-gawa o katang-isip lamang. Ito po ay isang katotohanan. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, inilalarawan ng kwento kung paanong si Jesus ay nagpalayas ng demonyo mula sa taong inaalihan nito. Ang demonyo po o ang masamang espiritu ay palaging kaugnay sa kapangitan. Nakakatakot, di po ba? Kasi nga, pangit. Laging nakaugnay sa kasalanan sapagkat ito ang nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Ito po ay laging kaugnay sa kasinungalingan because deception is the way of the devil at ang demonyo ay likas na mapandaya at mapanlinglang sapagkat kailanman
Hindi naman po magiging totoo ang demonyo sapagkat yun ay taliwas sa kanyang kalikasan. And the devil is the king of lies and deceptions. Ang Diyos sa kabilang banda ay larawan ng maganda. All that is beautiful is associated with God. All that is good, sapagkat mabuti ang Diyos. Ang lahat ng totoo, sapagkat makatotohanan ang Diyos. Ang pagkasabi na ayaw natin sa demonyo o sa kasamaan ay isang desisyon na pwede nating gawin. At ang salitang desisyon nanggaling po sa Latin word na dedicere. Dedicere means to cut off, to stray away, or stop from. It comes from the Latin word na ibig sabihin ay putulin. Sa isang aklat po na kung tawagin ay Catholic Handbook of Deliverance Prayers na sinulat po ng director ng Office of Exorcism of the Archdiocese of Manila na si Father Francisco Siquia, sinabi po niya that there are 4 kinds of demonic slavery. Ang una po ay tinatawag na demonic possession. Sa demonic possession, the demon takes full control of the body, but not necessarily the soul. Yung bang kumikilos ang katawan na hindi alam ng tao yung nangyayari sa kanya, hindi pa apektado ang kaluluwa, pero ang katawan po ay talagang parang halos mabali na, pinahirapan. That is a sign of demonic possession. And the person speaks and acts without the consent of the person himself. Kaya pagkatapos po, hindi na alam nung possess ng demonyo ang nangyari sa kanya. The person has no knowledge of what really transpired while under the control of the demonic controller. Kaya magugulat na lang siya. Hindi niya alam ang mga nangyari at hindi niya alam kung anong hirap na kanyang pinagdaanan. Mararamdaman na lang niya yung pain pero hindi niya alam kung ano nangyari sapagkat out of control nga siya. Maging ang isip, maging ang kanyang pagsasalita ay hindi niya kontrolado. Ang pangalawa po ay tinatawag na demonic oppression. Ito naman po yung pinahihirapan ng isip, hindi mapakali. It includes burdens or afflictions that torment from the outside. Pati kalusugan na apektuhan na kasi hindi kumakain, pati yung emotional and psychological well-being apektado din. Pati ang buhay panalangin, ang relasyon sa kapwa, maging sa trabaho ay apektado. Kaya mahirap din po yung tinatawag na demonic oppression sapagkat pinahihirapan ng isip, ang psychological well-being, pati ang kaluluwa apektado, ang spiritual life nasisira. Hindi na nagdadasal, hindi na nagsisimba, lumalayo na sa simbahan, nagiging aloof sa mga tao. Ang pangatlo po ay tinatawag na demonic obsession. Ito naman po yung nagiging alipin ka na sa paggawa ng isang bagay na mali at hindi mo na kayang kontrolin sapagkat para bang naging habitual na. It includes compulsions that can affect the imagination and the mind, which are blasphemous and sometimes suicidal pa nga in nature. Ayan, yung mga hindi mapigil na paggawa ng isang bagay na nakasanayan, naging alipin ka na ng maling ginagawa mo. Yan, meron tayong mga tinatawag na favorite sins. Baka hindi ka na nakalis diyan. Yan at yan na lamang, naging alipin ka na ng ginagawa mo. That is demonic obsession. Obsessed ka na, alipin ka na sa paggawa ng isang bagay na mali at hindi ka tanggap-tanggap. At meron mo po tinatawag na demonic infestation. Ito po yung demonic activity that is centered on an animal or a place or a thing. Halimbawa, bahay. Yan, naging haunted house na. Pinananahanan ng masamang spirito. O kaya naman, yung hayop. Pwedeng lipatan ng masamang spirito. Kaya mayroong mga, kung tawagin, mga aswang. Ayan, hindi po guni-guni lang yan. Yan po ay totoong nangyayari din. Mga pagan rituals. Yan po ay kasama sa demonic infestation.
Kaya ingat-ingat po tayo sa mga maling ritual. Baka akala natin tama, sa demonyo pala. Kaya mga minamahal na kapatid, in Jesus, we know that we have a God who is more powerful above anything and above anyone, lalong-lalo na sa kaaway ng Diyos. Sapagkat taglay ni Jesus, kapangyarihang higit sa lahat ng mga kapangyarihan. Kaya nga, sa pagbanggit pa lang ng pangalang Jesus, ay sumusuko na ang kaaway ng Diyos. Let us admit ourselves to the power of Jesus, because Jesus alone can drive out the forces of evil in our lives. At kung meron mang isang persang napakalakas at pinakamalakas sa lahat ng lakas, yan po ang lakas ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang inilalarawan sa larawan ni Jesus po ang Nazareno. Yan mga kahirap, papasanin ng krus bilang daan para sa ating ikaliligtas. Hindi siya yung Diyos na naging tao na nadapa at hinayaan ng nakadapa ang sarili. Siya ay unti-unting bumabangon upang bigyan tayo ng lakas at inspirasyon na sa buhay natin, oo, may mga krus tayong papasanin. Subalit ang kapangyarihan ng pag-ibig ay higit na malakas sa anumang bigat na pwede nating pinapasan dahilan sa mga krus ng ating buhay. Kaya mga kapatid, in every blessing, there is the cross. And in every cross, there is a blessing. Kaya sa kapistahan ng Panginoong Hesus po ang Nazareno, pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng lakas upang pagtagumpayan ang anumang pwersa ng kasamaan na maaaring magpahina sa ating pananampalataya. Sa lakas na ibinibigay ni Jesus, palagi tayong makaaasa na anumang pwersa ng kasamaan kaya nating labanan at pagtagumpayan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng kalakasan, maraming salamat po sa inspirasyon na binibigay mo sa aming iyong mga anak. Sa tulong ng lakas ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus na iyong anak nung pasanin niya ang krus ng aming mga kasalanan. Bigyan po kami ng tapang na harapin ang mga hamon ng buhay. Ikaw ang bukal ng aming lakas. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng pag-iisip, karunungan upang makita ang katotohanan na sa likod ng mga krus ay may tagumpay. Sa likod ng mga krus ay may kabanalan. Sa likod ng krus na pinasan ni Jesus ay may biyayang makakamtan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal naming kapatid. Sana po inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share ang mensaheng ito sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, at higit sa inyong mga mahal sa buhay. Let us begin evangelizing in our own homes, because evangelization should start at home. Sa lahat po ng mga tumatangkilik, maraming salamat po sapagkat isa kayo sa mga inspirasyon namin sa pagpapatuloy sa gawain ito. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.